Magandang gabi o araw sa inyong mga kadiliman. Sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Simula na ng habagat season kaya huwag kalimutang magdala ng payong. Ngayong maulan at medyo lumalamig na ang panahon, masarap humigop ng mainit na kape at makinig ng horror stories. Tulad na lang nitong tatlong kwentong ghost hunting sa mga luma at abandonadong ospital sa Cavite, Bulacan at Thailand na magpapakilabot sa inyo. Pakinggan ang kanilang naging experience at naging kapalaran matapos yon. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tagapainig at sumusubaybay sa inyong channel. First time ko pong magpadala ng kwento at sana ay marinig ko ito. Pagpasensyahan niyo na rin kung hindi ako gaanong maayos sa pagkukwento ko. Tawagin na lang akong Mimi, taga Cavite. Last year ko lang na-discover itong channel nyo at pinakinggan ko na halos lahat ng mga uploads nyo. Ngayon ay naasubaybay na ako at naisipan ko namang ibahagi itong karanasan ko noong nag-ghost hunting kami ng mga kaibigan ko noon. Merong abandonadong ospital dito sa bayan namin na hindi ko na lang babanggitin kung saan. Nadadaan-daanan lang namin ito nung nasa elementary pa lang kami. Minsan, pinasok na rin namin to, pero hindi namin nalibot dahil mga takot kami. Marami na ring mga ghost hunters at vloggers na pumupunta rito. Hindi ko lang alam kung ano ba talaga o totoo ba yung mga nakita at naramdaman nila. Yung sa amin kasi ay nangyari taong 2014. Nagtataasa ng mga talahib doon at dumami pa nga lalo ang mga punong naapaligid. Pero maayos naman ang daanan kaya hindi mahirap pumunta. Sa unang tingin ay parang normal pa rin itong ospital na walang katao-tao. Pero kapag pinasok mo na, doon mo mararamdaman yung kakaibang enerhiya. High school na kami nito nang pumunta. Pero hindi nag-iba ang pakiramdam ko tuwing pumapasok doon. Nadagdagan pa nga yung kaba dahil lilibutin na namin yon. Hindi pa kami nakakapasok noon ay nai-imagine ko na yung maaari kong maramdaman o ang pinakamalala ay makita. Hindi ko alam kung may third eye ba ako, Sir Bob, pero minsan kasi ay nakakaramdam ako na may kakaiba sa paligid ko. May bigla-bigla din akong nakikita na nawawala rin naman. Kaya ganoon na lang yung kaba ko nang maapasok na kami at nag-ghost hunting sa lumang ospital na yon. May mga lumang gamit pa. Mga nagamit na syringe at mga medical records. Sira-sira na rin yung pinto, kaya kapag dumadaan kami ay nakikita agad namin ang nasa loob. May mga lumang kama na medyo nagpapataas sa balahibo ko, lalo na doon sa emergency room. Mag-aalas 5 na ng hapon nang pumasok kami. At parang ang bilis ng oras dahil pagsilip namin sa labas ay magdidilim na. Nag-aya na akong umalis pero ayaw pa nila. At hindi pa nalilibot ang lahat. Wala naman daw silang maramdamang kakaiba o nakakakilabot. Napansin ko din na parang normal lang naman nun. Wala naman talagang kakaiba. Pero nang pabalik na kami kung saan kami pumasok ay may napansin akong parang dumaan sa gilid namin na mga 4 na metro ang layo. Parang anino na mabilis na naglakad. Nang lingunin ko ay wala na ito. Pero nag-iba na yung pakiramdam ko noon at agad akong kinilabutan. Nang biglang may kumalabog sa dinaanan naming silid. Pare-pareho kaming nagulat at napatakbo papuntang labasan. Pero bigla na lang nagsabi yung isang kasama namin na silipin namin kung ano yung kumalabog. Kaya nagbalikan kami doon sa silid. Meron doong tray na aluminum na kinakalawang na. Yun yung bumagsak na hindi namin alam kung paanong nangyari. Pakiramdam ko pa noon ay parang may hanging dumaan sa likuran ko. Mabilis akong napalingon. Doon, saktong may nakita akong dumaan sa pinto, Sir Bob. Nakaputi yun na parang naka-uniform ng pang-nurse. Saglit lang yun at wala na nang silipin ko sa labas. Kaya hindi ko malaman kung totoo ba yung nakita ko o imahinasyon lang. Nang lumabas kami ng silid na yon hindi na ako pumayag pa na kung saan pa sila magpunta. Grabe na kasi yung kilabot ko, lalo at madilim na talaga sa labas. Nang maalabas na kami ay saka ko palang naisip na muling lumingon. Doon na nga, Sir Bob,
Muli kong nakita yung babaeng naka-blouse at paldang puti. Nakatalikod ito na parang kakalabas lang ng silid. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kinakabahang tinanong ko sila kung may nakita pa silang tao sa loob. Nagtaka naman sila kung ano at sino yung sinasabi kong tao. Nang makalayo na kami, saka ko sinabi sa kanila na may namataan akong parang nurse. Pero bigla-bigla na lang yung nawala sa paningin ko. Doon na sila napamura at nagkatakbuhan. Kaya daw pala parang ang bigat ng pakiramdam ng isa kong kasama. Yung isa naman ay nahihilo at nanlalamig. Pero wala sa kanila ang nagsabi nung nasa loob pa kami dahil daw baka magunahan kami sa pagtakbo palabas. Nang nasa tambayan na kami, ay doon na nagsipagkwentuhan ang lahat ng mga na-experience nila. Akala ko nga ako lang ang nakakita at nakaramdam. Halos lahat pala kami. Nang pauwi na ako noon, naramdaman ko na parang may naasunod sa akin. Mag-isa lang kasi ako at medyo malayo pa yung bahay. 8:00 na siguro ng gabi yon. Panay ko sa likuran pero wala namang tao. Kaya binilisan ko ang paglalakad. Pagdating sa amin ay kinilabutan ako nang makitang parang may naasilip sa bintana ng silid ko. Inakala ko lang na si mama yung una pero hindi ganun ang buhok niya. Maikli lang yung buhok ni mama. Ang nakita ko na asilip mula sa bintana ng silid ko ay mahaba ang buhok. Dali-dali akong pumasok sa kwarto ko at binuksan ang ilaw. Pero wala namang ibang tao. Halos hindi ako makatulog ng gabing yon. Paulit-ulit kong iniisip yung nakita ko sa abandonadong ospital. Hindi ako nagpatay ng ilaw at umaga na talaga ako nakatulog ng maayos. Kinahapunan ng araw na yon, niyaya ko ulit sila doon sa lumang ospital. Sinabi ko na magsindi na lang kami ng kandila sa labas dahil parang may nagpaparamdam sa akin. Baka may sumunod sa aking kaluluwa pauwi ng bahay. Hindi ko sigurado, Sir Bob, kung yun din yung nurse na nakita ko sa ospital. Pero simula kasi noon ay may nakikita na akong babaeng nakaputi sa bahay namin na bigla-bigla rin namang nawawala. Nang ikwento ko nga yun kina mama, ay pinagsindi namin sila ng kandila at inalayan ng dasal. Pinagbawalan na rin kaming pumunta doon sa lumang ospital. Pero ngayon naman ay medyo nawala na yung takot namin dahil marami na talagang pumapasok doon. Yan lang, sir, ang karanasan ko. Hindi siguro masyadong nakakatakot. Pero para sa akin na siyang nakaranas, daladala ko pa rin yon hanggang ngayon. Hello sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. I'm Rosalie from Bacolod. Way back 2005 ay sinama ako ng isang kaibigan ko sa Thailand. Matagal ko ng plano noon ang mag-out of the country. Pinag-ipunan ko yon at pinagplanuhang mabuti. Since dun siya noon nagtatrabaho at naninirahan, ay yung panggala lang talaga ang problema ko. Single pa siya noong mga panahon na to at meron siyang isang kaibigan na Japanese. Tawagin natin siyang Rookie pero hindi niya yon real name. Medyo mahirap kasing banggitin yung tunay niyang pangalan at nakalimutan ko na rin. Wala na rin pala kaming contact ng friend ko simula nang maapag-asawa siya ng Hapon. Bale nasa Japan na siya ngayon, yan ang huli kong update. Yung si Rookie, mahilig kasing manood ng mga horror movies. Talagang kahit saan magpunta yon ay dala niya yung camera niya. Minsan nang ipakilala siya sa akin ng kaibigan ko na pangalanan nating Don ay nag-aya siyang gumala. Yun daw ang pinunta niya doon sa Thailand. Ang gumala at maghanap ng mga haunted places. Ako namang matatakutin ay nag-hesitate. Pero napilit nila ako ni Don dahil exciting naman daw na maapunta sa ganong mga lugar. Ang in-expect ko ay yung mga lugar na katulad ng museum o yung mga malalaking malls o di kaya ay abandoned mansion. Pero hindi ko inaasahan na sa isang lumang ospital niya kami dadalhin. Parang kinikilig pa nga siya nang dumating kami doon. Sobrang luma na ng ospital at talagang may creepy vibe kaya nag-alangan akong pumasok. Pero okay lang daw.
Magdasal daw muna kami bago pumasok. Talagang nagdalawang isip ako noon, sir. Kasi nga, first time kong sumama sa mga ganon. Hindi naman ako sobrang adventurous sa tao kasi hindi nakaka-excite para sa akin ang makakita ng multo. Pero dahil bakasyonista ako at nakadepende ang mga gala ko sa kaibigan ko, wala akong nagawa. Sumama ako kahit labag man sa loob ko. Alam nyo yung nasa bungad pa lang kami, nagtayuan na yung mga balahibo ko. Pakiramdam ko nga pati yung buhok ko nakatayo na rin. Tapos namamanhid at ang gaan ng ulo ko. Napakapit ako kay Don habang dahan-dahan kami naglalakad sa madilim at medyo sira ng pasilyo. Panay sabi ko na bumalik na kami, hindi ko na kayang humakbang pa. Pero tinawanan lang nila ako at hinila papasok. At doon na nga, Sir Bob. Pagpasok namin sa isang kwarto ay bigla akong naistatwa. Parang may hangin biglang humampas sa akin. Ramdam ko talaga yung kakaibang lamig, tapos biglang nag-init yung katawan ko, lalo na ang batok. Bumigat yung pakiramdam ko at medyo nahilo. Nang tanungin nila ako kung anong nangyari ay hindi ako nakasagot. Bigla na lang kasi akong nasuka dahil hindi na ako makahinga ng maayos. Para akong pinangabusan ng hangin nun. Nagpalinga-linga rin si Rookie dahil parang may shadow daw siyang nakita. Agad niyang kinunan ng larawan kung saan yun nahagilap. Bawat sulok yata ay kinunan niya ng litrato. May tinuro pa siya sa isang kwarto. Sobrang negative daw ng energy na yon. Hindi ako sumamang pumasok dahil pakiramdam ko ay masusuka na naman ako. Naglakad na ako noon doon sa medyo maliwanag na bahagi at malapit sa main entrance. Maya-maya, naghihingalong tumatakbo papalapit sa akin yung dalawa. Bigla raw kasing umusog yung higaan na naroon na parabang may humawak. Nang makalapit daw sila sa akin ay may kumalubog naman doon sa kwarto na pinanggalingan nila. Kaya nataranta na kaming nagsipaglabasan. Tanong ko kung mag-ghost hunting pa ba sila, gayong halos doon pa lang kami sa bukana ay may naramdaman na kaming kakaiba. Halata ko talaga na natakot yung dalawa dahil hindi sila umimik hanggat hindi pa kami nakakalayo sa lugar na yon. Sakala nagpuputak si Rico. Magaling siyang mag-English kaya nagkaintindihan naman kami kahit papaano. Ang kwento niya, matapos daw na may gumalaw sa bed ay nakita niya ulit yung black shadow. Pero natakot na raw siya na kunan ng picture yon dahil sobrang nangihina siya sa loob ng kwarto na yon. Kahit nga si Don natameme dahil sobrang bigat daw sa dibdib ng lugar. Parang ang daming negatibong enerhiya na bumabalot sa kwarto na yon. Naliti lang namin nalaman na emergency room pala. Pakiramdam daw ni Don ay may nakadagan sa kanyang mabigat na bagay. Ramdam niya na parang nanlalaki yung ulo niya. Ilang days nun ay muli naming nakita si Rookie. Pinakita niya sa amin yung nakuhanan ng kamera niya. Halos hindi raw siya maapagsalita nang makita ang ibang kuha. May black figure na parang dumaan sa harapan namin. Sobrang creepy. Lalo na doon sa kwarto na pinasok nila. May parang malabong figure na nakahiga sa kama. Parang nakatanyala ito sa kanila pero blurred yung parte ng muka. Ilang beses din napamura sina Yogi at Don dahil sila yung nakapasok sa kwarto na yon. Ilang gabi din daw silang hindi pinatulog dahil pakiramdam nila ay may naamasid sa kanila. Kung hindi pa raw nagsindi ang insenso si Don ay hindi na talaga siya makakatulog ng maayos. Si Rookie naman ay pumunta pa ng temple para mag-alay ng prayers. Niyaya niya rin kami ng araw na yon para bumalik dun sa lugar. That time ay nagsindi lang kami ng kandila at nag-alay ng dasal. At simula nga raw noon ay natigil na si Rookie sa kanyang mga ghost hunting adventures. Sapat na mahilig siyang manood ng mga horror films. Ito lang po ang story ko, Sir Bob. Kahit mahigit 20 years na itong experience ko ay hindi ko pa rin makalimutan. May times na naiisip ko kung kumusta na kaya sina Don at Rookie.
Magandang araw sa inyo, sir, at sa lahat ng mga listeners. Itago niyo na lang ako sa pangalang Queenie, taga Bulacan. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay tungkol sa ginawa naming ghost hunting sa isang abandonadong ospital. Katuwaan lang sana ang yayaang yun kasi madalas naman kaming maglaro sa labasan. Nasa elementary pa lang kami noon, grade 6, taong 2003. Halos kaasara lang ng ospital na yon. Kaya ginawa na naming palaruan ang labasan dahil pinagbawalan pang pumasok noon dahil maiilan pang mga gamit. Nang tuluyan ng maging abandonado yon ay nabuksan at napabayaan na. Kaya labas-pasok kami. Hindi ko nga alam kung bakit noong mga panahon na yon ay hindi ako natatakot. Siguro ay dahil halos kakaabandon na lang ng lugar. Maayos pa nga yun ang pasukin namin. Napagkatuwaan lang namin noon na mag-ghost hunting. Hindi nga totally na ganun. Basta ang sabi namin ay maghahanap lang kami ng multo. Kung sino ang unang makakita ay siyang panalo. Siyempre, mga bata pa kami noon na hindi sineseryoso ang ganong mga bagay. Naglibot kami sa mga facilities. Marami pa talagang gamit na naiwan pero hindi na magagamit. Kumbaga, mga disposable na lang ang naroon at ilang lumang kama. Pareho din kaming nabigo ng mga kaibigan ko. Wala naman talagang multo. Kaya lumabas na lang kami at doon sa gilid ng gusali naglaro. May malaking puno ng mangga at may nakaumbok na lupa. Hindi namin yung pinansin sa pag-aakalang bahay lang yon ng langgam. Maglalaro na kami nang sabihin ng isang kalaro ko na may nakita raw siyang tao na nakatuntong sa sanga ng mangga. Pagtingala namin ay wala naman. Bali 4 kami naglalaro nun, 3 babae at isang lalaki na medyo tagilid pa. Siya yung nagturo na may tao raw sa may mangga. Nung una ay tinawanan lang namin siya, pero nang marinig namin na may sumisitsit, natakot kami. Agad naming naisip na may multo doon sa gilid ng ospital. Nagsisihan pa kami dahil nga nagkayaan pa kaming maghanap ng multo. Hindi ko na lang maalala kung sobrang gulo at ingay namin nun. Yun kasi ang sinabi sa amin ng albularyo yung tumingin sa amin. May nabulabog daw kaming bahay ng duwende. Pag uwi namin ng bahay noon ay biglang sumama yung pakiramdam ko. Biglang nilagnat at nanghina. Nagkaroon ako ng maliliit na rashes. Pero ang napansin ni nanay sa tuwing gabi ay lumalaki yon at parang nagiging pantal. Iyak rin ako ng iyak dahil sa sobrang hapdi. Bumubuka pa nga yun isa-isa at pumuputok. Hanggang sa yung mga rashes ay naging paso na ng sigarilyo. Namumulang nangingitim at nagkakaroon ng nana. Pina-check up ako ni nanay sa doktor. Bulutong tubig daw. Nagkaroon talaga ako ng bulutong kaya dumoble yung naramdaman kong hapdi at kati. Halos gabi-gabi akong naiiyak nun. Lalo pa at pinapakain ako ni nanay ng nilagang itlog. Lalong naglabasan ang inakala naming bulutong lang. Pero umabot na noon ng ilang araw ay hindi pa natutuyo yung mga sugat ko kahit na may pinapahid ng cream. Isa pang naapagtataka ay ganun din yung nangyari sa mga kalaro ko. May mga bulutong din daw sila. Ang sabi pa nga ay nagkahawaan kami. May isa sa kanila noon na dinala ng nanay nila sa albularyo. Doon nga sinabi na pinurusahan daw ito ng duwending nabulabog namin. Ayaw pang maniwala ni nanay nung una. Pero dahil hindi gumagaling yung mga sugat-sugat ko na dapat ay tuyo na, kaya sinubukan na rin akong dalhin sa albularyo. Bago pala ako ipagamot noon, sir, ay nagkaroon pa ng pagpaparamdam sa akin. Tuwing gabi, kapag mahimbing na yung tulog ko, ay bigla na lang parang may gumigising sa akin na maliit ang boses. Nararamdaman ko rin na may gumagapang sa buo kong katawan na parang mga langgam. Pagkatapos ay mangangati ng sobra yung mga sugat ko. Kapag kinamot ko naman ay walang kapantay na hapdi yung nararamdaman ko, kaya naiiyak na lang ako dahil hindi ko alam ang gagawin. Naalala ko pang minsan ng tanghali, nilalagnat ako noon. Nakahiga lang ako sa kama at nagpapahinga. May nakita akong biglang tumakbo na parang manika yung laki niya. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba yun dahil sa taas ng lagnat o totoo na may maliit na tao sa loob ng silid ko. Nang makaidlip
ay saka naman may narinig akong may hinang hagigigikan. Sa tuwing dumidilat ako ay bigla yung hihinto. Pagpipikit naman ay ayan na naman, maghahagikan sila na parang nakakaloko. Tinawag ko nga nun si nanay dahil hindi ako makatulog ng diretsyo. Nang dalhin niya ako sa albularyo ay saka ko palang din kinuwento sa kanya yung mga nakita at narinig ko. Napagalitan pa nga niya ako dahil huli ko nang sinabi. Kung hindi ko naman kasi narinig yung sinabi sa kanya ng albularyo na pinarusahan ako ng duwende, ay hindi ko naman maiisip na baka duwende nga yung nakita ko at narinig. May isang gabi pa noon na takot ako. Madilim yung kwarto ko at sobrang tahimik. Pero nagising pa rin ako dahil pakiramdam ko ay may naggagapangan sa balat ko. Pagdilat ko ay ang rami kong nakitang nagpupulahang mga mata. Nanginig ako sa takot at hindi makagalaw. Nanigas ako sa higaan. Parang may tumatalon-talon pa nga sa tiyan ko. Nakatikom din yung bibig ko kaya hindi makasigaw. Nahimasmasan at nakagalaw lang ako noon nang biglang kumirot yung mga sugat ko. Napabangon ako bigla. Saka nawala rin yung mga nakita kong mga mata. Iyak ako ng iyak noon kaya nagising na rin si nanay. Tinanong ako ng albularyo kung saan daw kami naglalaro. Nang sabihin kong doon sa labas ng abandonadong ospital, napailing na lang siya. Huwag na raw kaming maglalaro doon dahil ang daming elementong naglipana doon buhat ng isara. Yung puno raw doon ay parang tinirahan na rin ng kapre. At balang araw, yung mismo ospital na yon ay magiging tirahan na rin ng mga ligaw na kaluluwa. Natakot ako sa narinig ko kaya hanggang ngayon ay hindi na ako lumalapit pa doon sa lugar. Nakita kong may pumunta doon na mag-ghost hunting daw. Sinabihan ko na lang ng good luck. Baka hindi lang multo ang masaksihan nila. Kung sabihin ko naman kasi na delikado doon na maraming elemento ay baka mas lalo lang silang ma-excite. Kaya comment na lang din ako. Besides sir, sa ngayon ay naging spot na rin ito ng mga nag-ghost hunting ng mga vloggers. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Sana ay mabasa po ninyo.